Sa pinakamadilim na bahagi ng alamat ng aerospace, may naririnig na bulong. Isang anino lang ng eroplanong kung umiral man, maaring ito na ang pinaka hindi kapanipaniwalang sasakyang panghimpapawid na nagawa. Ang 71 na tinawag ding Aurora ng mga naniniwala rito ay isang mahiwagang nilalang na maaaring eroplano o isang alamat lang. Walang pahayag ang mga posibleng nag-utos nito sa United States government. Ayon sa Lockheed Martin, hindi kailanman umiral ito. Ang mga naniniwalang umiral o umiiral pa rin ito ay tinuturing itong pinakamalupit na sekreto at black project sa kasaysayan ng Amerika. Kaya ngayon mega projects, susubukan nating silipin sa likod ng ulap at alamin kung ano nga ba talaga ang Aurora. Maaring isang alamat, maaring isang panlilinlang, o maaring isang obra maestra na lumilipad sa ating kalangitan nang walang bakas. Magaling talaga ang militar ng Estados Unidos magtago ng mga sikreto mula sa lokasyon ng nuclear submarines, kakayahan ng 5th generation fighters hanggang pagkakakilanlan ng intelligence assets nila sa buong mundo. Pero may isang grupo ng mga sikreto na mas pinangangalagaan ng Pentagon kaysa sa iba pa, ang mga Black Project. Ang mga Black Project ng Pentagon na nakasalalay sa ugnayan ng Estados Unidos at defense contractors ay gumagastos ng 10 bilyong dolyar bawat taon, ngunit kakaunti lang ang impormasyong nalalabas. Sa maraming pagkakataon, ang mga resulta ng mga proyektong ito ay hindi kailanman nalalaman. Sa iba, pinapakita nila ang mga kahangahangang inobasyon ng militar ng Estados Unidos. Tingnan mo ang stealth attack F-117 Night Orb na lihim na ginawa at inihayag ilang buwan bago ang unang combat mission o ang Sea Shadow, isang experimental stealth ship na natapos noong dekada 80. Sa pangkalahatan, hindi ito mga proyektong nalalaman ng publiko bago payagan ng Pentagon na malaman ng publiko, at ang tabing ng misteryong iyon ang nagbunga ng isa sa pinakamalalakas na pagkalat ng mga chismis sa buong mundo. Isa sa mga ganoong chismis ay nagsimulang kumalat noong 1985 nang habang sinusuri ang taunang budget ng Estados Unidos para sa taong iyon, napansin ng reporter na si Ralph Vartabedian ng Los Angeles Times ang isang kakaibang bagay. Ayon sa ulat ng Pentagon, plano ng Defense Department na gumastos ng malaking halaga para sa tinatawag na Aurora. Hindi tinukoy sa ulat kung ano ang Aurora, pero malinaw sa budget projection na may dalawang totoo. Ang Aurora ay isang programang hindi maliit at ito ay nasa mga unang yugto pa lamang na may inaasahan na ito ay lalago pa ng malaki. Naglaan ang Department of Defense ng 80 milyong dolyar para sa proyekto noong 1986 at sa 1987 tataas ito sa 2.3 bilyon. Sa unang tingin, parehong ang mga numerong sangkot at ang pangkalahatang pagmamadali patungo sa stealth technology ng gobyerno ng United States sa panahong ito ay nagdulot kay Vartamedian at sa publiko na maniwala sa ilang mahahalagang bagay. Una, malamang magiging isang stealth program ito, posibleng katuwang ang Northrop o Lockheed sa paggawa ng stealth fighter aircraft. Pangalawa, mabilis ang programa. Medyo maliit ang 80 milyong dolyar para sa R&D, samantalang sobrang laki ng 2.3 bilyon kahit para sa Pentagon. Ipinapakita ng mga numerong iyon ang isang prioridad at ambisyosong programa. Bilang sanggunian, ang Pentagon ay gumagastos lamang ng humigit kumulang 1 bilyong dolyar bawat taon para sa proyektong kalaunan ay naging B-2 Spirit Bomber. Malaki ang posibilidad na Lockheed ang sangkot sa Aurora na ito. Masigasig mag-recruit noon ang kumpanya at araw-araw silang nagpapadala ng eroplano ng Lockheed workers sa isang Air Force planta na hindi kilala ang location. Sabi ni Vartamedian, tinakpan ng tape ang mga bintana ng eroplano kaya kahit ang staff ng proyekto ay di alam ang destination. Alam natin ngayon na maaring para iyon sa anumang programa ng Lockheed noon, pero hindi iyon alam ng mga balita noon. Ngayon alam na ng LA Times at iba pang reporter na hindi karaniwan isama ang pangalan ng ganoong programa sa ulat. Pagkalathala tungkol sa Aurora na programa, tumanggi ang Department of Defense na sagutin ang mga tanong ukol dito. Sabi ng Department of Defense, classified na ang usapin. Sa puntong ito ng kwento ng Aurora, kailangan nating linawin na ito pa rin ang opisyal na pahayag ng United States government na walang naganap na Aurora. Walang ganitong sasakyang panghimpapawid na kailanman ay ginawa at wala ring sasakyang panghimpapawid na dinisenyo para sa mga layuning tatalakayin natin. Particular, isang kasunod ng 71 Blackbird. Siyempre, kung magiging mapagduda tayo, yan din ang sasabihin ng gobyerno, hindi ba? Kahit ano pa ang posisyon ng Department of Defense, lumitaw na ang Aurora sa mundo ng haka-haka, kaya tiyak na maguhula tayo.
Dahil naniwala na ang mga defense analyst at netizens sa buong mundo na maaring may Aurora na eroplano, ang sumunod na tanong ay ano ito? Pahiwatig na hindi ito galing sa pangalan. Karaniwan ang mga fighter aircraft ng Estados Unidos bago at pagkatapos ng Aurora ay pinapangalanan sa mga hayop na maaring maging agresibo kung kinakailangan, kahit hindi laging mabangis. Tingnan mo ang F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-17 Fighting Falcon, o kung gusto mo Viper, F-A-18 Hornet at F-22 Raptor. Huwag intindihin ang F-35 Lightning ikalawa kasi ito ay parangal lang sa P-38 Lightning noong World War I kalawa. Mahalaga ring pahiwatig ang pagkakasunod ng banggit sa Aurora budget matapos ang Tactical Reconnaissance, isa-isang batch ng U-2 aircraft para sa Tactical Reconnaissance. Pagsamahin ang dalawang impormasyong iyon at iisipin mong hindi fighter ang Aurora kundi reconnaissance plane. Ang susunod na tanong ay kung bakit ito magiging mahal at may ilang ideya ang mga nagsuri sa proyekto tungkol dito. Pangunahing ideya nila ay papalit ang eroplano sa 71, 71 at tutugunan ang papel nitong mawawala sa ilang taon. Malinaw na ang bagong eroplano na ilang dekada ginawa ay mas magaling sa ilang aspeto kumpara sa 71, 71. Inaasahan ang mga pagbuti sa tatlong bagay: bilis, taas ng lipad, at stealth. Pinaniniwala ang kaya ng Estados Unidos gumawa ng hypersonic na eroplano na lumilipad ng 5 beses o higit pa sa bilis ng tunog. Gagamitin ng mga iyon ang ramjets or scramjets, makinang gumagamit ng hangin para sa napakabilis na paglalakbay na posibleng mayroon na sa arsenal ng Estados Unidos. Sa pagbalik tanaw, alam nating ang Air Force, National Aeronautics and Space Administration at mga pribadong kumpanya ay nag-aral at nagdisenyo ng eroplanong kayang umabot Mach 5 bago ang 1985 nang lumitaw si Aura. Bukod pa rito, malayo na ang narating sa paggawa ng estruktura para maprotektahan ang ganitong eroplano mula sa init ng hypersonic na paglalakbay. Siyempre, kasabay ng kakayahang maglakbay sa napakabilis na bilis, darating din ang stealth technology na tila nagiging pundasyon ng halos lahat ng ginagawa ng Department of Defense. At syempre, posible rin itong lumipad sa mataas na altitude. Tungkol naman sa hugis ng sasakyang panghimpapawid, parehong haka-haka at mga ulat ng saksi na tatalakayin natin maya-maya ay nagpapahiwatig na ang Aurora aircraft ay hugis wedge na may maliliit na delta wings na mahigpit na nakakabit sa pangunahing katawan ng eroplano. Papayagan nitong lumipad ang sasakyang panghimpapawid na mas kaunting abala sa init. Pinaniniwala ang may piloto at hindi armado ang sasakyang panghimpapawid, ngunit bilang spy plane, logical na may dala itong camera, sensors at iba pang kagamitan pang intelihensya. 2 tao ang magpapatakbo nito, may real-time data link para sa reconnaissance at kayang mabilis marating ang karamihan ng lugar sa mundo ng walang abala. Sa bilis na Mach 5 hanggang Mach 6 at taas ng ilang dosenang kilometro, tiyak na hindi ito kayang abutin ng kasalukuyang missile. Ipinakita ng mga pag-aaral sa posibilidad ng isang hypersonic na commercial na jetliner na ang isang mas maliit na version ng eroplano ay maaring magkaroon ng saklaw na hanggang 10,000 milya habang may dalang 1 toneladang sensor suite. Sabi ng aerospace analyst na si Wolfgang Demisch, posibleng 30 eroplano ang nagawa mula sa programang ito. Ayon kay security expert Lawrence Harris, unang lumipad ito noong 1989 at ginamit simula 1995. Ayon kay Harris, aabot sa 4 hanggang 8 bilyong dolyar ang kailangan para sa pagdevelop at hanggang 24 na bilyong dolyar para sa paggawa ng fleet. Dahil dito, maaring umabot sa 1 bilyong dolyar ang presyo ng bawat eroplano. Malamang pinalitan ang pangalan nito dahil ang Aurora, kung tumutukoy sa lihim na programang ito, ay naging kompromiso na noong 1985 nang isapubliko ito. Hindi na muling nabanggit ang programang Aurora sa mga sumunod na materyales ng Department of Defense kahit sa pangalang iyon. Bagamat hindi na nakakagulat, ibig sabihin nito na itinago na sa publiko ang mga sumunod na budget. Matapos ang 1987, maaaring lumago at lumawak pa ang programa sa loob ng maraming taon. Maaaring nanatili lang ito, maaaring nawala na rin ito. Hindi talaga natin alam. Ano man mangyari, di magsasalita ang Department of Defense tungkol dito. At sandali, parang iyon na ang katapusan ng kakaibang anomalya na ito. Pero pagkatapos, nagsimula na ang mga paglitaw. Isa sa mga pinakaunang ulat ng isang sasakyang panghimpapawid na ngayon ay iniuugnay sa Aurora Legends at marahil ang pinakakapanipaniwala hanggang ngayon ay naganap noong 1989 nang si Chris Gibson na nagtatrabaho sa Galveston Key Oil Rig sa North Sea sa silangan ng Britannia ay nakakita ng kakaiba. Kung Department of Defense ka at magpapalipad ng ultralihim na sasakyang panghimpapawid, si Chris Gibson ang ayaw mong makakita nito. 12 taon siyang nagtrabaho sa Royal Observer Corps, isang organisasyong depensa ng Britannia na nagmamasid, tumutukoy at sumusubaybay sa mga sasakyang panghimpapawid at mahusay siya rito.
Ayon kay Gibson, nakakita siya ng isang hindi pamilyar na sasakyang panghimpapawid sa langit na hugis isosceles na tatsulok. Ibig sabihin may dalawang magkasing haba at isang maikling gilid ito, parang equilateral na tatsulok na hinila ang isang dulo para humaba. Isang hindi matukoy na eroplano ang tila nagpapakarga ng gasolina mula sa Boeing KC, 135 Stratotanker kasama ang dalawang F-100 at 11 Aardvark bilang escort. Ilang minuto ring natanaw ni Gibson ang grupo ng mga sasakyang panghimpapawid sa langit bago ito nawala sa kanyang paningin. Iginuhit ni Gibson ang insidente bagamat hindi niya ito isinapubliko hanggang noong 1972 nang ilahad niya ang kwento sa Jane's Defense Weekly. Sa panahong iyon, naging mas karaniwan na ang mga ulat ng kakaibang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng British Isles. Karamihan sa mga insidente ay naiulat sa Scotland at England at may chismis sa media na ang nakikita nila ay galing sa Royal Air Force Machrihanish sa peninsula ng Scotland, Quintar. Iniulat ng mga lokal na bukod sa nakita nilang sasakyang panghimpapawid na kahawig ng Aurora, nakarinig din sila ng malalakas na sonic boom at iba pang ingay. Mukhang nagsagawa ng investigasyon ng pamahalaan ng Britanya tungkol sa ulat na parabang sila rin ay hindi sinasabihang ng totoo tungkol sa kung ano man ang nangyayari. Ayon kay Tom King, kalihim ng depensa ng Britanya, noong 1972, walang alam ang Ministry of Defense sa anumang black hole na programang ganito, ngunit hindi raw ito ikagugulat ng Air Staff at Defense Intelligence Staff kung umiiral ito. At hindi lang si Chris Kidson ang naniniwalang nakita niya ang aurora sa kalangitan. Iniulat ni Group Captain Tom Eales ng Royal Air Force na may kakaibang eroplano na dumaan sa kanyang bahay malapit sa United States Air Force Base sa Mildenhall, Suffolk noong taglagas, 1973. Ayon kay Ailes May, isang napakakakaibang tunog ng eroplano na dumaan sa itaas. Ang ingay ng makina ay parang pumipintig at kakaiba ito sa kahit anong narinig ko noon. Hindi masyadong nakita ni Ailes ang eroplano pero nakita niyang may mga ilaw na papalayo patungo sa direksyon ng Mildenhall Base. Nang tanungin niya ang isang mataas na opisyal ng Royal Air Force tungkol sa eroplano kinabukasan, nakatanggap siya ng mariing utos na tigilan ang pagtatanong tungkol sa bagay na iyon. Habang nasa Britanya ang lihim na eroplano, may mga palatandaang posibleng may nangyaring masama. Ilang linggo bago nakita ni Eales, isang United States eroplano ang napilitang maglanding sa base, ngunit agad itong itinago at inalis gamit ang C-5 Galaxy. Matapos ang isang taon, isang misteryosong pagbagsak ng eroplano sa Boscombe Down Royal Air Force Base, kilalang testing site ng military aircraft ang nagdulot ng mabilis na tugon mula sa United States Military at British Special Air Service, saka agad isinara ang base. Mula noon, may mga lumabas na ulat na ang pagbagsak ay dahil sa isang nasirang towed missile decoy, ngunit kahit tanggapin natin ang paliwanag na iyon, tiyak na nagpasiklab ito ng mga haka-haka tungkol sa Aurora noong panahong iyon. Ulat ng Air Forces Monthly at ilang news source tulad ng The Independent na isang top-secret hypersonic American spy plane ang bumagsak. Binanggit din ng The Independent ang mga hindi maipaliwanag na sonic boom sa Netherlands noong 1972 at mga na-intercept na radio transmission mula sa isang eroplano na bumababa mula sa 65,000 talampakan, mga altitude na noong panahong iyon ay pinaniniwala ang hindi kayang abutin ng ibang sasakyang panghimpapawid maliban sa U-2 plane or space shuttle. May mga sightings din mula Estados Unidos, nagsimula sa sunod-sunod na kakaibang sonic boom sa Southern California na tila galing sa maliit na sasakyan na walang kilalang katulad. Lumabas sa pagsusuri na bumibiyahe ito sa Mach 4 hanggang Mach 5.2 sa taas ng mga 70,000 talampakan. Noong 1990 iniulat ng Aviation Week and Space Technology ang isang high-altitude na sasakyang panghimpapawid na mabilis na lumilipad sa gabi sa continental United States na minsang nakikita bilang kumikislap na maliwanag na ilaw. Noong 1972 sa Texas, may nakakita ng kakaibang contrail na tinawag na donuts on a rope, kasabay ng malalim at pumipintig na ugong na yumanig sa kanyang bahay. Bukod pa rito, sinabi ni Stephen Douglas na narinig niya sa radio transmission ang dalawang eroplano na may call sign na Dark Star November at Dark Star Mike. Hindi makatuwiran ang mga call sign dahil ang mga sasakyang panghimpapawid na kilalang Dark Star ay hindi dapat makagawa ng ganitong kakaibang fenomena sa himpapawid. Sa isang hiwalay na insidente noong 1972 ang mga tagamasid sa paligid ng Beale Air Force Base na matagal ng tahanan ng 71 ay nagulat ng isang tatsulok na sasakyang panghimpapawid na tila kahawig ng Aurora. Si Chuck Clark, isang tagahanga ng Area 51, ay nagsabing na video niya ang Aurora habang lumilipad mula Groom Lake, ngunit itinago niya ang tape. Dahil sa dami ng mga pahayag at testimonya ng mga saksi, naniniwala ang mga analyst na matagal nang sumusubaybay sa alamat ng Aurora na maaaring sumasailalim sa testing ang sasakyang panghimpapawid na ito sa timog-kanlurang bahagi ng Estados Unidos at posibleng sa Scotland din, ngunit maaari ring nagsimula na itong gamitin sa operasyon na nagpapaliwanag kung bakit di umano'y nakita ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong kalagitnaan ng 1972, kumpiyansa na si Bill Sweetman na ang programang may kaugnayan sa sunod-sunod na sonic booms sa Aurora ay hindi lang gumagamit ng prototype.
Gumagawa na ito ng mga misyon sa iba't ibang bansa na di natin alam ang layunin. Kapag gumagana ito malapit sa kaalyado, tila hindi alam ng mga leader ng bansa ang tunay na nangyayari. Pero lahat ng mga haka-hakang ito ay napigil ng husto noong 1974 nang inilathala ni Ben Rich, ang dating namumuno ng Lockheed Skunk Works Division na responsable sa 71, 71 at marami pang ibang pinakamalupit na black projects ng Estados Unidos, ang isang aklat na nagtangkang tapusin na ang issue tungkol sa Aurora minsan at magpakailanman. Sabi ni Ben Rich, kahit alam kong kukonti lang sa media ang maniniwala, walang codename ang hypersonic na eroplano dahil hindi ito totoo. Sabi niya, ang Aurora ay budgetary codename lang para sa proyektong naging B-2 Spirit Bomber at aksidenteng naisama ang pangalan sa budget report dahil sa simpleng pagkakamali. Siyempre, kung gaano mo paniniwalaan ang ideyang ito ay nakadepende na talaga sa iyo. Sa isang banda, si Ben Rich marahil ang pinakamay alam na tao sa labas ng Pentagon tungkol sa kung ano ang maaring naging Aurora at wala na siya sa Lockheed Martin noong inilathala niya ang kanyang libro. Sa kabilang banda, siya ay sibilyang sangkot sa gulo ng mga sikreto ng Department of Defense kaya naging paksa ng debate ang pagiging kapanipaniwala ng kanyang pahayag. Sa isang ditiyak na entity na posibleng kilala bilang Aurora Program, ayon sa naririnig mula sa mega projects, naiwan tayong may mahalagang tanong. Talaga bang umiral ang Aurora? Sa ating sagot, babanggitin natin si Alec Hollings na sumulat para sa National Interest noong Oktubre ng 23. Sabi ni Hollings, matapos pag-aralan ang mga ulat ng media, declassified na mga dokumento, mga salaysay ng saksi at mas maraming forum posts kaysa kayang kunan ng larawan mula sa U-2, tila napaka-imposible na nagkaroon ng Estados Unidos ng isang operational na fleet ng lihim na hypersonic na mga eroplano. Pero hindi ibig sabihin na wala talagang ganito na dumaan sa malalaking pintuan ng hangar sa Area 51. Ngayon, pinaniniwalaan namin si Ginong Hollings sa sinabi niya tungkol sa mga forum posts. Pero kahit may Aurora o kahalintulad na programang lumipad at anuman ang produkto nito ay nakalipad na sa Britain at mga kaalyado ng United States sa Europa, malamang na hindi talaga nagkaroon ng production line fleet na dos-dosin ng eroplano. Sa napakataas na halaga kada eroplano, magiging napakahirap para sa gobyerno ng United States na itago ang ganoong kalaking pagbili. At kahit na hindi mababa ang insidente ng mga sightings, hindi ito sapat para magpahiwatig na may malaking bilang ng mga eroplanong tuloy-tuloy na ginagamit. Hindi lang iyon, mahirap ding itago ang isang lihim na ganito kalaki ng ganito katagal. Sa dami ng mga tauhan ng programa, kasalukuyan at dating empleyado ng Skunk Works, mga piloto, maintenance crew, mga miyembro ng dayuhang militar na nakakita nito sa mga dayuhang base militar at iba pa, mas malamang na may isa sa kanila na nakapagbulalas na ng impormasyon. Pero bumababa ng husto ang posibilidad na iyon kung ang pinag-uusapan natin ay ang mga taong talagang nakakaalam lang, lalo na kung prototype lang o kakaunting 4 hanggang 6 na eroplano lang ang talagang nagawa. Sa kabila nito, ang mga ulat ng mga saksi na tinalakay natin dito mula sa mga mukhang kagalang-galang na pinagmulan, kadalasan ay may sapat na pagkakapareho. Kaya hindi naman kalabisan na isipin na mayroong isang bagay sa himpapawid na nagdudulot ng kakaibang mga sonic boom at kakaibang tunog na pumipintig noong unang bahagi hanggang kalagitnaan ng dekada 90. Ilan sa mga pinakakapanipaniwalang ebidensya tungkol sa Aurora, gaya ng mga profile ng mga sonic boom na nilikha nito, ay nagpapahiwatig na maaaring may eroplanong tumutugma sa paglalarawan at kakayahan ng Aurora na talagang lumilipad sa himpapawid noon. May mahalagang estratehikong halaga ang pagkakaroon ng pamalit sa 71, 71. Pero sa isang eroplanong kayang maglakbay ng napakalayo at napakabilis, kahit ilang gumaganang prototype lang o isang napakaliit na air fleet ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Sa pagpapanatiling maliit ng bilang ng fleet, mababa rin ang gastos, nananatiling lihim ang programa at nababawasan ang posibilidad na mag-crash, magka-aberya, mamataan o makilala ng publiko o ng mga kalaban ng Amerika ang eroplano. Mahalaga ring banggitin ang dahilan ng Department of Defense sa pagtatapos ng 71, 71 program na itinuturing na dahilan kung bakit kailangang umiral ang Aurora. Ayon sa Department of Defense, masyadong mataas ang gastos sa pagpapatakbo at pagme-maintain ng 71, 71 kaya hindi na makatarungan ang patuloy nitong operasyon. Mahalaga ring tandaan na mas epesyente at mas mura ang global surveillance ng satellite kumpara sa mga eroplanong may piloto tulad ng Blackbird. Pero ang pahayag na yon ay binatikos din dahil maraming mga analyst bago at pagkatapos ng pagkansela ng programa ang nagsabi na ang halaga ng intelihensya mula sa isang high-speed, maraming tauhang reconnaissance aircraft ay lampas pa sa kayang ibigay ng mga satellite. Mas mababa ang lipad nila, kaya nilang makarating sa isang lugar sa ibabaw ng target ng kasing bilis o mas mabilis pa. Mas mababa ang tsansang matuntun sila at mas mabilis silang maipadala para tugunan ng bigla ang krisis. Kadalasan okay na ang satellite,
Pero kapag talagang naging seryoso na ang mga tensyong geopolitical, gugustuhin mong may Aurora kang nakatago bilang reserba. At sa huli, babalik tayo sa Skunk Works para sa isang palatandaan na ang teknolohiya ng hypersonic na eroplano ay mas lalo pang umunlad kaysa sa inaakala noong mga panahong sinasabing lumipad ang Aurora. Ang palatandaang yon ay dumating bilang 72, isang hypersonic na drone na iminungkahi ni Lockheed Martin sa gobyerno ng United States noong 2013. Ayon mismo kay Lockheed Martin noong 2018, inaasahan noon na lilipad ang prototype ng 71, 72 pagsapit ng 2025. Kamakailan, mas bukas na si Lockheed Martin sa pagbibigay ng pahiwatig na may totoong hypersonic na bagay at posibleng naipadala na ito sa United States Air Force. Binabanggit namin ang 71, 72 hindi dahil naniniwala kaming ito ang Aurora. Sa katunayan, masasabi naming hindi iyon ang kaso. Binanggit namin ito dahil kung totoo, magiging malaking pag-unlad ito kumpara sa anumang teknolohiyang ginamit sa Blackbird o iba pang sasakyang panghimpapawid ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang pagbuo ng mga makabagong teknolohiyang militar na tulad nito ay hindi nangyayari ng biglaan o sabay-sabay. Sa halip, ang pag-unlad ay karaniwang paunti-unti kung saan bawat bagong pag-usbong ay nagsisilbing pundasyon para sa susunod at susunod pa. Kakaiba para sa Estados Unidos na lumipat diretso mula 71, 71 papuntang 71, 72 ng walang gitna. Sa mega projects, tingin namin hindi talaga lumipat ang United States of America mula 71 papuntang 72. Tinitingnan ang lahat ng impormasyong alam namin at lahat ng impormasyong akala naming alam namin, handa kaming tumaya na mayroong eroplanong nasa gitna, posibleng isang buong serye pa nga ng mga ito. Hindi namin alam kung ano ang ginawa nila, hindi namin alam kung ilan sila, hindi rin namin alam kung gaano katagal silang ginamit. May puwang sa kasaysayan ng United States tungkol sa high-speed intelligence aircraft at kung napunan ito, malamang Aurora ang tawag sa eroplanong iyon. Maaaring habang buhay ng lihim ang tunay nitong pangalan na wala na ito sa kasaysayan.